Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, pag-usapan po natin itong reaksyon ni Banat Bay dito sa pagtawag ng kampo ni Congressman Tevez na kengkoy daw itong DOJ at ang NBI. So ito, panoorin po natin. Napaka-precipitate naman noong mga sinasabi nga nila. They should wait for the legal process, respetuhin nila yung sovereignty ng Timor-Leste at wag nilang pangungunahan. Kahit tulad yan, deportation daw, wala, kung hindi naman na-deport sa ngayon, di kengkoy sila. Kengkoy daw kayo. NBI, kengkoy daw kayo. Kasi naman, malamang pinagtatawanan na lang ng taga Timor-Leste. Hindi na ng Timor-Leste, malamang nung kampo rin nito ni Congressman Tevez itong DOJ, particular itong NBI dahil nga ang bukang bibig nila ngayon is i-deport na si Tevez, pero hanggang ngayon hindi nila ma-deport, hindi nila makuha pa yung go signal galing sa Timor-Leste na ma-deport na si Tevez. So doon parang pinagtatawanan nga sila ngayon, gawa nga na parang nasunog or nabigo sila sa mga statement nila na parang masyado silang confident na talagang makukuha nila si Tevez. So, yun, natawag silang kengkoy nito ni Attorney Topacio. So, nakakaya natawagin kang kengkoy dahil sa maling, masyadong overconfident. Masyadong overconfident sila, masyado na nga over pa. Sobra-sobra ng yung kanilang confident na mabibit-bit nila itong si Tevez. Pati DOJ, kengkoy daw kayo. Grabe naman to si Topacio. Hindi kasi alam mo, NBI, kung ako sa inyo, wag kayong masyadong nagbibigay ng statement sa media. Ako, suggestion ko lang kasi nauuna yung yung pagki-claim ninyo ng success pero hindi pa naman nangyayari. So, sa madaling salita, para tuloy kayo nasusunog, sabi nga ni Atty. Topacio, kasi nga parang ginagaya nila yung diskarte ni DOJ Secretary Remulla na mamidya masyado. So yung NBI, ganoon din yung gustong parang parang lagi nasa spotlight ng issue tulad niyan na hindi pa naman talaga nila, kumbaga, hindi pa nila sigurado yung kanilang kahinatan, hindi pa nila hawak. Nagki-claim na kagad sila na parang 100% na solve na yung kaso, parang ganun. So, parang ginagaya ng NBI yung diskarte nga ni DOJ Secretary Remulla na more on pamidya ng pamidya, more on nagbibigay kagad ng update na hindi pa naman nila sigurado kung 100% na success yung kanilang operation. So as much possible nga sana yan before sila maglabas ng statement kung hawak na nila mismo yung kanilang target person, yung kanilang aarestuhin. Hindi kagaya ng kay Remulla na 99.9% case closed na to. Pero mamukat-mukat ka, wala pala nakasampang kaso. So, 99.9% solved na yung kaso in the eyes of public lang, hindi talaga sa korte. So, kumbaga parang 99.9% na nagawa na nila siraan yung isang tao, kahit na hindi pa dumadaan sa due process. So, parang ganun yung nagiging diskarte ngayon ng mga ahensya ng gobyerno natin, especially sa law enforcement. So, maganda yung suggestion ni Banat Bay na sana bawasan nila or wag na sila muna magbigay ng mga statement unless kung talagang hawak na nila yung tao para at least hindi sila nasusunog. Kayong kengkoy. Kasi nagsasabi kayo kagad ng mga deportation. Gawin nyo na lang muna. 'Di ba? Maganda, gawin nyo na lang kasi respeto pa naman ng NBI noon, di ba? Ngayon, sana ganun din. Kaya lang, kung ganyan ang magiging patakaran ninyo na nauuna yung pagsasalita, pagdadaldal, bago yung due process na dapat gawin ninyo, katulad niyan, sasabihin nyo, ipapadeport, kukunin ninyo, tapos ganyan-ganyan, tapos biglang napahiya kayo. Di ba? Kahihiyan nung bayan natin yan .
parang ang dating sa gobyerno natin, wala ba kayong mga alam? Hindi kasi yan yung sinasabi ni Atty. Topacio eh. Abogado pa man din kayo, di ba? Karamihan ng NBI, lalo na sigurado yung mga dire-director dyan, abogado yan. Pero hindi nyo alam yung patakaran, ang gulo-gulo nyo. Yun yung sinasabi ng ating butihing Atty. Topacio. Nakapanayam din po natin dito sa nitong Biyernes sa Balitang Hali ang byuda ni Governor Ruel Digamo na si Pamplona Mayor Janice Digamo. Sabi niyo, and I quote, "I think it would be enough for us to be able to see him in jail." Ano po masasabi niyo rito? Kasi nga, hindi naman sila out for justice. Hindi sila interesado kung guilty nga or innocent. Gusto lang nila, for political reasons, makulong si Representative Tebes. Tama yung sinabi ni Topacio dito kasi sinasabi daw nito ni si Off-Shoulder, si Mayor Off-Shoulder. Sabi niya, masaya na kami na nakulong, ganyan-ganyan. Alam mo, tama si Atty. Topacio Sinasabi niya na hindi naman talaga sila for justice kay Digamo yung kay Governor Digamo. Ang talagang, pansinin nyo yung ibang mga may asawa na byuda. Di ba talagang gusto nilang hanapin yung killer at gusto nilang managot doon sa Etong si Digamo, etong si Mayor, ang sabi lang niya, hindi, gusto lang namin makulong. Di ba kung ikaw yung namatayan ka ng asawa, di ba talagang gusto mo siguro pinakamatindi na parusa gawin dun sa pumatay sa asawa mo. Dito hindi, happy na kami na makulong. Correct, 'di ba? Parang 'di ba pag siyempre andun yung galit mo dahil nga nawala yung mahal sa buhay mo. Andiyan yung papasok sa isip mo na hindi, kung ano yung kinuha sa amin, yun din dapat ang mangyari. So parang mata sa mata, ngipin sa ngipin. So since pinatay yung asawa, yung ganyan, gusto mo, yun din yung maging kapalit. Buhay ang kinuha, dapat buhay din ang kapalit. Pero yun nga, nakakapagtaka na doon pa lang, sa umpisa pa lang nung issue na yan, makikita nyo na parang may something na mali. May something na parang, teka lang, bakit ganito yung reaksyon nitong asawa? Bakit ganito yung galaw nitong pamilya? Na on the spot, na tanggap kagad na ito yung suspect. Walang pagdadalawang isip na ito kagad. So parang doon pa lang may na kagad parang alam niyo yung may intention kagad na idadawit ko to kasi nga kalaban sa politika, kasi nga may ang usap-usapan nga talagang itong si Kong Tebes hawak yung mga sugal dyan sa kanyang nasasakupan. So may sabi-sabi dyan na gusto nga kunin yung posisyon niya, yung kanyang kapangyarihan dyan dahil nga maganda yung kitaan dahil nga tinamo yaman-yaman ni Tebes. So yun yung mga espekulasyon. Tapos yun nga, gaya na sinabi rito ni Banat Bay, na parang okay lang na pala na makulong lang patapos yung ganong klaseng insidente. Ito medyo brutal to sa loob mismo ng bahay pinasok, may mga nadamay pa. So tapos sasabihin kulong lang. So parang 'di ba doon pa lang makikita niyo na agad na may purpose, meron silang may ibang intention talaga kung bakit si Tebes yung tinuturo nila rito. Ganon. So ibig pong sabihin nun, sinasabi mo lang, ang gusto mo lang, mawala lang sila Tebes. Parang, sige, basta makulong na yan, okay na sa amin yan. O parang ang dating nun, basta wala na kaming kalaban sa politika, amin na lahat yung mga sugalan dito, okay na sa amin yun. Ganon? Ganon po ba ibig nyo sabihin, Madam Mayor? Gusto nyo lang matalo sa politika, kayo na maghari-harian dyan sa Negros, tapos kayo na may hawak din ng mga pasugalan, ganon lang mo ba gusto nyo? Siyempre, 'di ba? Kung malaki nga naman, kasi malaking pera pinag-uusapan diyan. So, hindi malayo, hindi ko sinasabing ganoon, pero hindi malayo yung ganun yung intention. Siyempre,
marami talaga nagiging greedy pagdating sa kapangyarihan, pagdating sa pera. So, kahit na, alam niyo yun, kahit na ang maging kapalit nun mahal mo sa buhay, kaya mong isanla. Makakuha mo lang yung kapangyarihan na gusto mong makuha mo lang yung, kumbaga yung impluwensya, makuha mo dun sa lugar na yun, kaya mong isangkalan kahit pa mahal mo sa buhay. 'Di ba? Ano 'yan, nagiging hindi malayo nangyayari 'yan. Meron talaga nangyayaring ganyan na parang tinatraidor mo kahit na yun nga, 'di ba, kahit nga asawa mo kaya mong traidorin sa ngalan ng kapangyarihan at pera, 'di ba? O gusto nyo talagang magdusa? Maparusahan? Ano ba talaga? Gulo-gulo eh. Mapahiya. Bakit ayaw nilang galangin ang proseso? Hindi naman sila ang hukuman eh. At tingnan natin kasi kasamang Rafi, I've been in this situation so many times before. Kay Pangulong Erap in tax case, yung kay Jimmy Paule sa fertilizer funds scam, kay Pangulong Arroyo, o in the end, di ba, naabsuelto silang lahat. So, it's premature nga ang sinasabi ko. Ngayon, kung gusto lang nilang makita sa jail, kaligayahan na nila yon, wag na nating basagin ng trip. Kung yun lang ang kaya nilang gawin, hayaan. Sana pala nagpicture na lang si... Gusto lang pala nila makita na sa loob ng jail, nagpicture na lang si Tebes. Tapos na. Na sila. Mag-deal lang. Oo. Ano yun? Punta ka sa kulong, papicture ka, nakaganon ka, tapos isisend mo sa kanila sa messenger nila, sa Viber nila, or ipapublish mo. So, para lang kontento, tigilan ka na. So, andito na ako sa may kulungan. Okay na ba? Kontento na ba kayo? So, parang, para matapos lang issue, gano'n lang gawin ni Tevez. So, parang nakakatawa yung galawan nitong mga, itong kabilang kampo, itong kay Digamo na ang rason lang. Kumbaga parang, makita lang doon nila na sa kulungan si Tevez, masaya na sila. So, it doesn't matter na kung talaga si Tevez yung talagang totoong pumatay or nag-utos na gawin yung pamamaslang na yun. So, it doesn't matter na yun. Kasi nga, iba yung adhikain nila, iba yung intention nila, iba yung purpose, bakit si Tevez yung tinuturo nila. Siguro nga, sinasabi nga ni Banat Bay, dahil nga siguro sa negosyo, dun sa kapangyarihan na iiwanan ni Tevez kapag siya nawala sa pwesto. Opo, ang sabi nyo nga po, everything is on the table. Grabe naman sabi nito ni James Advincula. Baka may third party kaya okay sa kanya o baka... Ay, grabe. Wag naman ganun, James. James Advincula. Binabasa ko lang yung sinabi nitong James Advincula. Sabi niya baka may third party. O baka daw siyang Naku, wag naman ganun. Kung nga naman, wag ganun. Hindi namin iniisip yung ganun. So, wala sa aming pag-iisip yung ganung senaryo. Ang sa amin lang naman dito parang bakit kailangan ikulong lang ang kailangan. So, yung sinasabi rito nung nag-comment kay Banat Bay, hindi namin pinaniniwalaan to. Hindi namin kino-consider as as pwedeng option. So, hindi namin tinitake yun as magandang suggest or magandang ideya. Wag. Hindi ako naniwala dyan. Pero sa bagay, paano ba nag-move on ng isang single na uli? Yun lang.